magandang gabi po sa ating lahat. Yes, the Lord is faithful. Amen. Yan, sa gabi pong ito, ang ating gawain ay paunahan po natin ng panalangin. Yan, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos. Diyos na buhay, Panginoon, na siya lagi namin nasasandigan, Panginoon, ang aming mga buhay. Ano po yung mga pinakaharap po namin sa bawat araw ng aming mga buhay. Salamat dahil nandyan ka, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, Panginoon, sa anumang sitwasyon na aming nararanasan. Kaya maraming salamat, Panginoon, maging sa pag-iingat nyo sa buhay ng bawat isa, sa mga araw na lumipas, Panginoon, pagtugon mo sa lahat ng aming mga pangangailangan, maging, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, na taglay namin sa bawat araw. Salamat din, Panginoon, sa mga kagalingan na naranasan ko sa lahat ng may mga karamdaman. Maraming salamat, Panginoon. At sa oras na ito, tinatas po namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming mga puso, Panginoon, na sa gabing ito, Panginoon, ay tunghayan mo, Panginoon, kung ano man po yung masumpungan mo, na karumihan sa aming buhay. Tinatas po namin sa iyo na humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa oras na ito upang kami po ay maging marapat na magpuri, sumamba sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga awitin, sa pamamagitan ng pakikinig po namin, Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na nandyan lagi, Panginoon, yung pagpapatawad mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa kadakilaan ng iyong pagmamahal sa amin. Minsan matigas ang aming mga ulo, Panginoon, pero Lord, nandyan na yung pag-ibig at pagmamahal sa buhay ng bawat isa. Kaya naman, Panginoon, sa gabing ito, lubos po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa kapatawaran na lang po namin, Panginoon, ay ginawa din na po sa buhay ng bawat isa. Kaya naman sa gabing ito, Panginoon, dalangin po namin na ikaw, Panginoon, ang siya namin papapurihan, ikaw siya namin masamba sa pamagitan, Panginoon, ng mga awitin na inanda po ng aming worship leader, Panginoon, sa gabing ito. Lord, pagpalain mo ang mga awitin na ito na kanyang hinanda. At patuloy nga po, Panginoon, na iyanin niyo po siya, Panginoon, sa mga awitin na ito, na kami po ay naroon, Panginoon, ang aming tunay na pagpupuri at pagsamba sa isa gabing ito. Higit na karunungan, higit na pong maranasan, kasama po, Panginoon, ni Pastor at Jake, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, maging sa mga salita mo na maririnig po namin, Panginoon, sa gabing ito. Nawa, Panginoon, ang karunungan ay dumaloy, Panginoon, sa buhay ng Pastor, Panginoon, na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita, Panginoon, sa gabing ito. Buksan niyo po ngayon pa lamang, ihanda niyo na po ang aming mga puso. Buksan niyo po ito, Panginoon, lalo higit ang aming mga kaisipan, Panginoon, na matanggap po namin sa gabing ito ang mga salita mo. Alisin mo, Panginoon, ang gawa ng kaaway sa aming mga kaisipan. Nakapokus lamang kami, Panginoon, sa mga salita mo sa gabing ito dahil alam po namin na sa gabing ito kasama namin ang aming Diyos. Alisin mo ang aming mga lalahanin, mga naiwan sa aming mga tahanan dahil ikaw, Panginoon, ang Diyos na mag-iingat sa buhay ng bawat isa. Kaya naman sa gabing ito, Panginoon, meron kaming kagalakan dahil ang aming Diyos Ama ay kasama po namin sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon. Ang katagumpayan sa gabing ito ay amin na pong nakamtan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat. Ito pong aming samot dalangin sa tanging makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Yes, the Lord is faithful. Yung katapatan ng Panginoon sa buhay natin, bawat araw, every single day na ginigising tayo ng Panginoon, ibig sabihin, may panibagong pag-asa, may panibagong lakas, yung pinagkakalob ng Diyos para sa atin. Minsan pa nga po palakpakan natin para sa Panginoon. Sabi po sa ng awit 133 verse 1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid, kung nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. So, sa kanan kaliwa nyo, yan, pagpapalayan sa buhay natin. And sa gabi po na to, as we sing this song, yung napakaligaya at kahanga-hanga, hilibot po tayo, no? Tapos kakamayan natin yung bawat isa and let us share yung goodness ng Panginoon through
smile and pagkamay natin sa kanila. Panayarin kong basahin ko sa awit 84 verse 1. Nasabi po dito, mahal ko ang iyong templo o makapangyarihang Yahweh. Nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok ang buong pagkatao'y umaawit na may lugod at masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Do wala man tayo sa ating bahay-sambahan, but sabi nga, once na nagkatipon-tipon yung mga anak ng Diyos, the Lord is with us, di ba? Buhay yung kanyang espiritu, buhay yung kanyang presensya kapag itinataas natin yung ating pangalan. Pangalan ng ating Panginoong Yesus. So, minsan pa po, palakpakan na ang ating Panginoon. Sana yung song na napakaligaya at kahanga-hanga. Let's sing napakaligaya, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagkasing. Ang nagkakaisa, ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay, ganyan nga ang buhay, pagka kay Jesus, laging may galak sa tinas. Sige po, pwede po tayong lumibot, kamay natin sila. Napakaligaya at kahanga sa ating pagmasid, ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay, pagka kay Jesus, laging may galak sa tinas. Amen. Isa pawitin natin, napakaligaya. Napakaligaya at kahanga. Tayo nagmamalian, tayo'y nagbabatilan. At walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi, sa Diyos nating Ama. Inipon niya tayo na magkakatid, upang magkasama-sama. Isang pawitin natin, napakaligaya. Napakaligaya at kahanga. Tayo tayo'y nagbabatihan, di nag-iingitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. O kay sarap magpuri, kay sarap umawi, sa Diyos nating Ama. Hindi mo na tayong magkakapatid, upang magkasama-sama. Isa pawitin natin, napakaligaya. Napakaligaya at ating pagkasid, ating pagkasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay, pagka kay Jesus, laging may galak sa tinas. Sa bawit natin, napakaligaya. Napakaligaya at kahanga sa ating pagmasid. Sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay, pagka kay Jesus, laging may galak sa tinas. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay, pagka kay Jesus, laging may galak sa tinas. Isa pa, kahit may problema at wala kang pera,
bawat isa. Maraming salamat. Pagkat alam po namin, binuklod nyo kami ng iyong pag-ibig. Salamat, Lord, sa kagalakang mula sa inyo, Panginoon. Ano man ang aming problema, mga alalahanin, Lord, pag nakatagpo namin ng iyong presensya, galak ay darating na lang bigla, Panginoon. Ganyan kakatapat, Panginoong Diyos. Kaya mong i-turn yung mga sorrows into joy. Kaya mong i-turn lahat ng worries into worship. Yes, Lord. Pinapalitan mo ng pagpupuri ano man yung mga pangamba na nararamdaman ng aming puso. Pagkat ikaw ang Diyos na tapat, opo, buhay ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Even sa aming pagsamba, naniniwala kami, O Diyos, na patuloy na mararanasan namin ang iyong banal na presensya ay lulukob sa amin, Panginoon. Patuloy na malugod ka, Panginoon, at maitaas. Hear our hearts, Lord God, our worship. Punong-puno ng pagtitiwala sa inyo, Panginoon, na may gagawin ka, Panginoon, sa gabing ito, sa bawat isa. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, kami nagtitiwala sa inyo, Diyos. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Sabihin mo sa Panginoon, ang kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Sige, patuloy na magtitiwala. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Sa pawitin natin, ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anuman, kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, at kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Pag-ibig mo ay sapat, pag-ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan
ay makakapagsabi kay Yahweh, huwag kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ika'y kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban ka niya sa dilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang nakatitiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Hallelujah. Susunod po na aawitin natin yung song na ako'y nagtitiwala. Nawa mapuno ka ng pag-asa mula sa Panginoon. Na ang Diyos na sinasamba mo ngayon, na ang Diyos na inaawitan mo ngayon ay matapat, makapangyarihan, at kayang makapagbigay ng tunay na kagalakan mula sa Kanya lamang. Sama-sama po natin itaas ang ating mga kamay. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. It's not just a song, kundi ito ang laman ng puso ko. Patuloy na magtitiwala, Panginoon. Hindi man namin makita kung ano yung plano mo, pero patuloy kaming magtitiwala sa iyo, Diyos. Hallelujah. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Sa'yo magtitiwala, Panginoon. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Minsan pa ako'y nagtitiwala. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. At kahit anumang panahon, O Diyos, at kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus, pag-ibig mo, pag-ibig mo ay sapat. Awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, at Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. sa mga oras na ito, kapatid, hayaan kita magpuri, magbigay ng pagsamba sa ating Diyos. Pagkaloob mo, ipakita mo sa Panginoon ang buong pagtitiwala mo sa Kanya, na may gagawin siya at may ginagawa siya sa mga oras na ito sa buhay mo. Lord, alam namin naririnig mo ang aming mga daig, naririnig mo ang nilalaman ng aming puso. Buhay ka, Panginoon, sa aming mga panalangin. Buhay ka, Panginoon Diyos, sa bawat dalangin.
manalangin. Naririnig mo ang bawat pagsamba sa kabila ng mga pagsubok, Panginoon. Ikaw ang kalakasan namin, O Diyos. Salamat pagkat Ikaw ang nagiging lakas namin, Panginoon. Yung mga pagkakataon man, Panginoon, na hihina tayo sa lahat. Ikaw ang kalakasan namin, Panginoon. Sa dakila. Maraming salamat, Panginoon. Sige lang, bigay ka ng pagsamba sa ating Panginoon. Salamat. Di ka nagbago ang iyong katapatan mo. Salamat, Panginoong Diyos. Ikaw ang aming kubihan. Ikaw ang aming buog at sandigan. Ikaw ang Diyos na sumasagot sa aming mga panalangin. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay na walang aming nararanasan. Ikaw ang aming karunungan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng tamang daan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay pag-asa. Ikaw ang Diyos na nagpapanumbalik ng kagalakan. Ikaw ang nagbibigay buhay. Ikaw ang nagbibigay ng ilaw, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay liwanag, Panginoon, sa panahon na nasa madilim kami. Salamat sa kaligtasan mula sa inyo, Panginoon. Salamat even sa kagalingan, Lord God, ng anumang karamdaman na hindi mo kayang pagalingin. Walang anumang pagsubok ang hindi mo kayang lutasin. Walang anumang pangamba ang hindi mo kayang bigyan ng solusyon at bigyan ng kapanatagan sa taong punong-puno ng pagtitiwala sa iyo. Father God, patuloy na mataas ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Ano man yung gawa ng kaaway, Panginoon, sa amin upang hindi namin marinig ng mabuti, Panginoon, ang mga salita mo sa gabi na ito, Lord. Jesus' name, wala siyang karapatan upang makapag-penetrate sa aming mga buhay. Dalangin po namin, O Diyos. Ikaw lang ang patuloy na maihayag. Ikaw lang ang patuloy na maitaliyag, Panginoon. Pagkat ang Diyos na sinasamba namin ay alam namin buhay. At nandito ka, Panginoon, buhay ka sa tahanang ito. Buhay ka sa aming pagsamba. Maraming salamat, Lord. Patuloy na ikaw ang maitaas habang kami patuloy na naibababa. Walang ibang pangalan sa mundong ito, Panginoon, ang tanging may tatanghal kundi ikaw lamang, Jesus. Jesus na dakila sa lahat. Salamat po, Diyos, sa iyong lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba sa nag-iisang pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Yes, the Lord is faithful. Yan, napaka-ligaya, napaka-kahanga-hanga. Yan, sa ating pagmasid. Nagkakaisa daw po na lagi nagkakasama-sama na magkakapatid. Yan. Ilang beses po ba tayo nagkakasama-sama sa loob ng isang linggo? Tatlo. Sabi sa praise and worship, tatlo. Sa kongregasyon, 2. Yamin po ba? Araw ng Miyerkules at araw ng Linggo. Ay, problema na natin. Yan, meron po ba mga Biblia, yung bawat isa? Yan, buksan po natin sa Matthew chapter 6. Babasahin po natin verse 25 hanggang 30.
Mateo chapter 6 verse 25 hanggang 30. Sabi po ng amen yung nakakita na. Amen. Yan, tumayo nga po yung nakakita na. Mateo chapter 6 verse 25 hanggang 30. Babasahin po natin ang sabay-sabay. Yan, pera po. Yan, ready, go. Kaya sinasabi ko sa inyo, kayo'y mabalik sa inyo sa inyong kain, inan sa inyong pagkakaroon ng buhay, mabuhay, o kaya tungkol sa dami na kailangan ng inyong katawan. Di ba ang buhay, ito mahalaga sa pagkain at ang katawan sa damit. Basta ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatagal ng ibuhay, o kaya'y nagpapaligo sa kanila. Hindi pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Di ba kayong mahalaga kaysa Panginoon? Sino sa inyo ay makapaglaban ng kanyang buhay ng kahit kita ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo napapagasa tungkol sa mga damit? Isipin ninyo kung paano sumusubukan magulaban sa araw. Hindi sila nagtatrabaho, hindi gumagawa ng dumi. Ito ang sinasabi sa inyo kahit sa sumunod sa kanyang buhay. Karangyaan ay hindi nakapaglaban sa damit ang siganda ng isang Bagamat na ganong madamit niya. Tinatamitan ng Diyos ang Buong damo sa madamo mga ang pinangyayari. parang nabuhay Gagating ngayon, sa kalan, kinabukasan ay ay ginagawa sa niraramdaman ng kalan. Diyos, kayo pa Kayo kaya, pa kaya, ay kay liit liit ng ng inyong pananalig ninyo sa pananampalataya sa Kanya. Yan tayo po'y manalangin. Puri nga po Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming pong nabasa at aming pong pagbubulay-bulayan ngayong gabi po na ito. Dalangin po namin na patuloy kami samahan, ingatan po Panginoon, buksan ang aming mga puso at isipan at yung mga mensahe niyo po Panginoon ngayong gabi nito, ito tumimo sa aming mga puso at isipan. Pagsilbing kalakasan po ito ng aming pong mga spiritual na buhay at amin din po itong may pamuhay. Salamat po Panginoon. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, makakaw po natin. Parang isa. Yan. Sino po ang nag-aalala? Oy, kunyari pa sila. Walang alalahanin. Diba? Lahat naman po tayo mayroong pag-aalala. Amen po ba? Kaya nga po sa gabi po na ito, yan, matutunghayan po natin yung mensahe po ng Panginoon at pinamagatan ko po itong sa English, why do we worry? Bakit daw po tayo mag-aalala? Yan, bagamat sabi nga, di ba, sa unang tanong ko, bakit tayo, meron tayong mga alalahanin? Amen po? Sabi nga, bakit daw po tayo mag-aalala? Yan, matutunghayan po natin, yan, pagbulay-bulayan po natin, yung ating pong binasa po na yan, nahawag po sa aklat ni Mateo, chapter 6, verse 25 hanggang 30. Yan, sabi nga ay, very basic nga daw po yung katuruan po na yan, yung sinasabi po na yan sa aklat po ng Mateo chapter 6 at napakasarap po na balik-balikan, di po ba? Alam ko itutuloy nyo pa siya hanggang sa verse 34 kasi ang pamagat po dyan, huwag mabalisa. Yan, yung pamagat po ng verse 25 po na yan hanggang 34. Sabi nga ay mas iba po yung magiging kahulugan po natin pag sinabi po natin dito sa verse 33 dito yung sa Matthew chapter 6 verse 33 yan, iba pong kahulugan yon at sabi nga ang pinapayo po sa atin doon ng ating po Panginoong Jesus ay yung unahin natin yung kanya pong kaharian. But magpo-focus po tayo dito sa ating pong verses na mga binasa. Sabi nga ay napakaganda po at napakasimple yung talata po na yan na ating pong nabasa. Subalit sabi nga may napapansin po ba tayo dyan sa mga talata po na yan na para bagang ito po ay napakahirap ipamuhay. Amen po? Yan, napakahirap isabuhay, isapamuhay ng napakaraming tao, hindi lang po tayo. Kasi nga, bawat isa naman po sa atin, di po ba ay talagang may alalahanin. Meron po tayong inaalala sa atin pong mga buhay. Amen po ba ron? Kaya nga po, sabi nga ay kung nakatatakot daw po yung kinabukasan, dapat daw po sana nanakot na rin po dito o sa mga talata po na yan ay pananakot po yung atin pong nabasa na galing po sa atin pong Panginoon.
Yan, dahil kasi nga, di ba, andun po yung atin pong mga pag-aalala. Yan, kung talaga daw po na nakababahala po na sa darating na panahon, yan, dapat nagbigay po yung atin pong Panginoong Hesus ng babala. Pero kabaligtaran po, di po ba, yung sa atin pong mga nabasa. Yung katuruan nga daw po ng ating pong Panginoong Hesus na yan ay tungkol sa dapat po ay magiging payapa po tayo. O dapat magiging wala po tayong alalahanin sa araw po kung anong po yung araw po ng bukas o ating kakainin, yung ating pong daramtin, ating pong iinumin, di po ba? Kaya sabi nga, huwag maging mabalisa o huwag daw po tayong mag-alala. Pakisabi mo nga sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Huwag tayo mag-alala. Yan. Sabi po sa verse 25, di po ba? Sabi po dyan sa verse 25, di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mapagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Yan, di po ba? Sabi nga, yung buhay po natin ang mas mahalaga. Sabi nga dyan ay, sino pong pinakabata po dito? Si Thea, 4 na taon. 4 na taon na po siya bukas. Sino yung pinakamatanda? Parang ako ba? Ala kasi sinali. Ayan. Tandaan po natin, yung edad po natin, di po ba? Si Shine, ilang taon ka na Shine? 16. 16, di ba? Sa loob ng 16 na taon, pinabayaan ka ba ng Diyos? Di po ba? So Marlene, ilang taon ka na? 46. Sa loob ng 46 na taon na nangyari sa iyong buhay, napabayaan ka na ba ng Panginoon? Di ba? Sabi nga, may buhay pa rin tayo, di po ba? Sa edad po natin, sa edad ko po na ito, si 64 na ako. Tama nga ba? 63 pa lang ako. 63 pa lang sa 2 linggo na daraan. Yan. 63 pa lang po ako. Sabi ko nga ay habang binabasa ko, pinag-aaralan ko po yung talata po niya. Di ba sabi nga ay sa loob ng 63 years, bagamat mayroong mga pagsubok, mayroong mga problema na dumarating, sabi ko, inisip ko pa rin dito ay hindi po ako pinabayaan ng Panginoon. Po ba? Ilang libong araw yun, di po ba? Na pinagdaanan mo na sa iyong buhay na talagang andun pa rin po yung pagkalinga ng ating pong Panginoon. Amen po? Bagamat sabi nga ay talagang kumisan tayo po ay nag-aalala o tayo po ay nagwo-worry sa ating pong mga buhay. Lalong-lalo na nga, di ba? Pagka dumarating yung panahon na ikaw po ay talagang masasabi mong walang-wala. Karamihan dito yung makakainay, yung madalas na pinag-aalala ng mga nanay. Amen po ba ron, mga nanay? Di ba? Kung lalo pagka nagbukas kayo ng inyong palabigasan, ako, Las Vegas na to. Kakanta na naman ng Las Vegas, huling saing. Yun ay, di ba? Mag-aalala ka na ngayon, ano kayo sasaing namin bukas, ano ang kakainin ng mga anak ko, di ba? Ano, na talagang na malakas po makapagpatanda yung pag-aalala. Yan, sabi mo nga, malakas makapagpatanda, sabi sa katabi. Malakas pa kasi talaga. Kaya nga po, sabi nga ay sa loob ng ay taon po natin ngayon, sabi nga ay hindi po tayo dapat mag-alala na tayo po ay magutom, na tayo po ay may mga walang maisusuot, wala tayong inumin. Sabi nga ay talagang andun po yung biyaya at pagpapala ng ating pong Panginoon. Amen po? Sabi nga nagbabago yung taon, mintras dumarating yung mga bagong taon ay talagang paiba ng paiba yung trending ng mga kasuotan, di po ba? Nawawala na yung noon nga, short lang eh. Talagang okay na, kahit mag-aral ka lang, elementary kami noon, nag-aral, naka-short lang, kasi makagraduate kami ng unang nakapagpantalon ako noon, high school, first year. Yan, talagang tuntuwa na ako noon dahil pakiramdam ko, binata na ako noon dahil nakapantalon na ako.
wala kaming pantalon nun, basta talagang short lang. Kita kami po ay makagraduate ng grade 6. Yan. Sabi nga, ang dami daw po nating napagdaan ng mga bagyo, di po ba? Napagdaan ng mga lindol at kung ano na pang mga calamities yung atin pong naranasan sa ating pong bansang Pilipinas. Amen po. Kaya nga po, subalit sabi nga, purihin po yung Panginoon at andito pa rin po tayo, buhay po tayo. Amen po. Yan, lalo na po siguro kung sabi nga, yung edad po natin ay kagaya ng mga edad na po ni nanay, di po ba? Mag-i-88 na yata si nanay. 89 na sa darating na March 23. Yan, talaga sabi nga ay napakadami na napagdaanan po ni nanay. Mga pagsubok, mga calamities na dumating sa ating po, maging yung gera, inabot niya na siguro dahil kasi ikuan yan ikuan siya 89 na 1944, 1945 yung panahon po ng gera. Yan, bata pa po ako nun. Hindi. Joke lang. Yan. Kaya nga sabi nga ay, pasalamat po tayo at umabot tayo sa ganitong edad, umabot tayo sa ganitong sitwasyon ng ating pong buhay na buhay pa rin po tayo. And amen po. Sabi nga, mag-aalala pa ba kayo kung ano-ano na nga yung nangyari ng mga sakuna dito po sa atin. Kaya sabi nga, mahaba pa po yung buhay po natin. Amen po. Yan. Kaya nga, dapat daw po mas humahaba ang buhay ng tao. Yan. Mas dapat po, hindi po tayo nag-aalala kasi nga po napatunayan po natin na kung gaano po tayo katapat sa ating po Panginoong Diyos. Yan, kaya nga po sabi nga ay do not worry about your life. Yan, sabi po technically, yan, sabi do not worry about your basic needs. Huwag daw po nating alalahanin yung ating mga pangunahing pangangailangan. Yan po, yan ay damit, pagkain, inumin, tirahan. Yan, huwag po nating ipag-alalayan yung mga atin po mga basic na pangangailangan. Yan nga po dyan, sinasabi po na sapat na daw po yung pagpapala ng ating Diyos Ama para sa lahat ng tao. Amen po, lahat po ba tayo pinagpapala? Amen. Amen po ba? Kinukulang lang yung iba. Yan, di ba? Sabi nga ay lahat pinagpapala, mayroong maraming pagpapala, mayroong mga sapat lang, pero yung iba ay kinukulang sa pagpapala. O bakit po sinasabing na kinukulang? Dahil siguro sila po ay nasa maling lugar. Di ba? O dahil sila ay wrong timing lang. Kumbaga, na iisipin lang po natin. O yung iba naman ay sobrang naghahangad ng mga pagpapala. Naubusan tuloy yung iba. Di ba? Sobra na yung mga talagang hinahanap po natin sabay hindi na parang ako na ko rin na sobra na yung atin pong pagkakamkam ng mga pagpapala. Yan, kaya nga po, sabi nga, nauubusan nga din daw po yung iba. Kaya nga po, pero daw po ay sabi niya dito, there is enough for everybody. Meron daw po tayong enough o yung kasapatan sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po, kung ang lahat ay namumuhay lang ayon sa turo ng ating po Panginoong Diyos, ang malalim po nakahulugan dito po na sinabi po ng ating po Panginoong Jesus, yung life is much more than about basic needs. Yan, hindi po tayo nabubuhay lang para po tayo po ay kumain, hindi po tayo nabubuhay lang para po tayo ay uminom o magsuot ng mga magagandang damit. Yan, tayo po ay kumakain, umiinom, nagdaramit para po mabuhay po tayo ng lubos. Amen po? Kaya nga po, ang atipagin daw po natin ay yung mabuhay tayo o mabuhay ka ngayong minuto na ito o ngayong oras po na ito. At kung gusto mong habaan, ngayon, yung araw mo, di po ba, nasa sa iyo na po yan. Pero, sabi nga, yung bukas daw po, yun po ay nasa kamay ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya hindi po natin siya dapat alalahanin na ano ba yung isasain ko bukas o ano ba yung ipang gagastos ko bukas doon sa aking mga babayaran o sa aking pangangailangan. Wala daw po sa kamay po natin iyon dahil sa araw pa po ng bukas yun. Kaya dapat daw po, wag po natin iyong problemahin.
ang atubagin po natin, yung problemahin mo lang ay yung araw po ng ngayon o yung oras ngayon. Para daw po, kapag yun lang po yung atin pong inintindi o yung atin pong pinagtuunan po ng pansin, tayo daw po ay sasaya. Amen po ba ron? Gusto po ba nating sumaya? Ayan, huwag mong alalahanin yung araw ng bukas. Dahil may stress ka lang. Yan, sa Mateo verse 26, alam niyo po yon, sabi nga, nung panahon daw po na yon at doon po sa bansang Israel at sa matatandang kultura nga daw po ng Israel, yung mga ibon, kaya po inilagay po siya dyan na isang halimbawa, yung ibon po, yun po ay walang halaga po doon po sa kanila pong kultura. Kaya yun daw po yung ginawang example ng ating pong Panginoong Hesus. Yan, economically, wala po silang halaga, hindi sila pinahalagahan. Yan. Yung mga walang kwentang ibon po na yan, mga walang kakwenta-kwentang pananaw po ng tao noon pong araw, ay yun nga po, kaya nga po, hindi po nila pinapahalagahan nga po yung ibon, yung mga ibon. Hindi po yun ang pananaw ng Diyos. Ini-emphasize lang po dito ng Diyos na napakahalaga po para tayo po ay pabayaan po niya. Bakit pabaga tayo daw po mag-aalala, di po ba? Sabi nga ay pinangangalagaan ng Diyos ang mga lahat ng pangangailangan po natin, maging yung mga ibon. Binanggit nga din po dyan, di po ba? Maging yung mga bulaklak o yung mga damo ay kanya pong pinapahalagahan. Kaya nga po, isa daw po yung assurance po natin na ang Diyos ang siyang nag-iingat po sa bawat isa po sa atin. Amen po? Ang Diyos ang siyang nag-iingat po sa bawat isa po sa atin. At sa verse 27, yan, sabi nga dyan, basahin ko nga po dito, 27. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Yan, napapahaba po ba natin yung ating pong buhay sa pamamagitan po ng ating pong pag-aalala? Hindi po, di ba? Sabi nga, baligtad po yun. Yung ating pong labis na pag-aalala, yung ating pong buhay ay mas lalo pa pong umiigsi. Parang walang iniwan lang doon sa mga lulong sa droga. Sabi nga ay hindi ka mamamatay na matanda, hindi mamamatay kang bata. Yan, di po ba? Sabi nga ay yung atin pong labis na pag-aalala, ito daw po ay nagpapaigsi ng atin pong buhay. At sa labis po nating pag-aalala, nawawala po yung joy sa atin pong puso. Yan, bumababa po yung atin pong nararanasang kaligayahan. Yan, bumababa pa daw po yung atin pong resistensya. At mahaba man daw po yung araw, mahaba man yung buhay, pero kumpleto naman yung atin pong pag-aalala. O di po ba, nasabi nga ay lahat naman tayo, 24 hours ang ibinigay lang po sa atin ng Panginoon, di po ba? Kaya nga po, humaba man yan, o nakuha man natin yan, na dumadaan man sa ating pong buhay yan. Yan, sabi nga ay, pero kumpleto man yung, sabi ko, kumpleto man o kung ikaw po ay labis na nag-aalala, mabuti pang sabi nga ay igsian na lang yung buhay. Kasi humahaba lang ang pagdurusa, kaya nagbumuka tuloy maiksi ang buhay. Kapag daw po tayo ay puro pag-aalala na lang sa buhay. Amen po? Sabi nga ay, sa halip na humaba po yung buhay po natin, dahil gawa nga nung hindi po tayo nag-aalala sa ating pong sitwasyon, yan, ay talagang masasabi nga po natin na di baling ikaw po ay laging komportable o laging hindi mo iniisip yung mga problema, hindi mo iniisip yung mga pag-aalala, talaga sabi nga ay makakaramdam ka ng kasiyahan sa iyong puso. Yan. At sa Mateo, sa verse 28 hanggang 30, ang ganda po dyan, ang ginawang example ng ating pong Panginoong Hesus, di po ba? At napakaganda nga po ng mga example po na yan, lalo na kung ito'y iintindihin po natin yung konteksto po na sinasabi po dyan sa verse 28 hanggang 30. Yan, pinaghuhugutan daw po ito ng mga halimbawa na bakit ka mag-aalala, di ba, yung mga ibon, ay hindi naman sila pinapabayaan ng ating pong Panginoong Diyos. Yung mga damo, di po ba, andyan lang sila sa tabi-tabi, wala naman nag-aalaga sa kanila. O yung iba nga, yung mga halaman na talagang inaalagaan pa natin, dinidilig natin, nilalagyan natin ng mga pataba, ay
kung minsan namamatay pa. Yung isang aming halaman dyan sa Bacon, tataka lang ako bakit namatay. Naubusan na siya ng dahon, ay lagi naman siyang dinidilig. O baka nasubrahan sa dilig. Yan, di po ba? Yung mga damo sa parang, di po ba? Yung mga nakikita naman talaga natin, napakaganda ng mga bulaklak na wala namang nag-aalaga sa kanila, di po ba? Ay, yun nga, napunta nga kami ng UK, talagang makikita mo lang doon sa dinadaanan ng tren, yung mga parang talaga, ay makikita mo, ang gaganda ng bulaklak. Kumbaga sa atin, makikita mo lang dito sa mga flower shop. Doon makikita mo lang, nandun lang sila sa parang nag-aalaga. Yan, ang gaganda ng kulay, kaya sabi ko nga sa kanya, tinmukha mo ang mga bulaklak ko, gaganda. Yan, meron nga kami isang kuha doon ni Thea. Ay, ni Thea, ba't ba si Thea? May Desiree, yung aming apo na nasa UK. Yan, talagang, yan yung parang kulay puti na maliliit na gano'n, tawag doon. Yung puti. Mahirap naman bigkasin. Basta yun, puti. Doon lang sa parang, makikita mo doon, talagang kaganda-ganda, mga bulaklak lang nag-aalaga. Yun, kaya sabi ko nga talagang isang example ng ating pong Panginoon, di po ba, na sa kabila nga po nung sila po ay nandiyan lang sa parang, ay talagang makikita mo, ay kinumpara nga kay Solomon, di ba, na napakaganda ng kanya pong damit dahil siya po ay hari. So, sabi nga, walang kasing ganda yung mga bulaklak sa parang. Yan, makikita po natin yan. Kaya nga po, sabi nga ay, pinagugutan nga daw po ng halimbawa yan na nabasa po natin dyan sa Mateo chapter 6 verse 28 hanggang 30. Yan, sabi nga, God beautifies even just grass and God will do more for you. Yan, di ba? Sabi nga, napapaganda po ng ating pong Panginoon yung maging yung mga damo, di ba? Kaya nga po, ito po ay magagawa din po sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Yeah. Kaya nga po, sabi niya, worry means little faith. Yan, yung labis daw po nating pag-aalala, yung ating pong mga pag-worry, ito po nga daw po ay nangangahulugan ng ang liit po ng ating pong pananampalataya. Kaya nga po, ang pag-aalala ay nangangahulugan daw po, sabi nga ito ay little faith, yung kapiraso, maliit, mababaw na pananalig sa ating pong Panginoon. Sabi niya, and more faith translate into less worry. Yan, kung tayo po ay may pananampalataya o tayo po ay may pananalig sa ating pong Panginoon, less po yung ating pong pag-worry. Amen po? Hindi lang po pananalig sa doktrina o sa mga katuruan ng Biblia, kundi andun po dapat yung ating pong pananalig sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Kaya po, wag po tayo mag-alala. Wag po natin ipag-alala yung araw po ng bukas at ang Diyos po yung siyang gagawa po doon. Siya po yung patuloy na magbibigay po sa atin ng mga biyaya at pagpapala. Amen po? Yan po yung Panginoon sa kanya pong mensahe ngayong gabi po na ito. Sabi nga po, iba daw po yung tugon ng Diyos sa panalangin. Hindi, may mga panalangin hindi sasagutin ng Diyos sapagkat mali ang ating hinihingi. Marahil ito'y pansariling kahilingan lamang o maaaring magdala sa atin sa kasalanan. Ayan, mababasa po natin yun sa Santiago 4:3. May pagkakataong ang tugon ng Diyos ay hindi, kahit pa ito ay hindi masamang hiling sa Kanya. Ngunit, bakit di niya sinasagot? Ang dahilan ay, sapagkat mas nahayag ang biyaya ng Diyos sa tuwing mahina tayo. Mas nakikita ang kamay ng Diyos sa ating buhay sa tuwing wala na tayong magagawa at tanging biyaya niya lamang ang ating mapanghahawakan. Mababasa naman po natin sa Corinthians 12:9. Yan. Kung may pagkakataong hindi ang tugon ng Diyos sa ating panalangin, may pagkakataon ding oo ang kanyang tugon. Ngunit, kinakailangang maghintay sa tamang panahon niya. Isang halimbawa ay kung paano tinugon ng Diyos ang panalangin ni Abraham at ni Sarah na magkaanak. Binigay ng Diyos ang pangakong anak na si Isaac. Ngunit, naghintay muna sila ng maraming panahon upang tanggapin ang kasagutan mula sa
Panginoon. And mababasa po natin sa Genesis 18:14. Oo, agad na may kasagutan. Hindi mahirap sa Diyos na sagutin ang panalangin ng isang mananampalataya. Lalo't nakikita ng Diyos ang intensyon ng puso. May mga pagkakataon sa maikling panahon lamang ay tumutugon ng Diyos sa panalangin. Pinapakita lamang nito na walang panalangin na hindi kayang sagutin ng Diyos kahit pa ito ay sa madaling pagtugon. Kaya bababasa naman po natin sa 2 Kings 25. Sabi po, anuman ang paraan ng Diyos upang tugunin ang ating mga panalangin, nararapat lamang na siya ay purihin at pasalamatan kahit pa sa hindi niya pagtugon sa mga ito. Kung ang tugon ng Diyos ay hindi, pagtiwalaan ang plano niya ay mas mainam kaysa sa plano natin. At kung tugon naman ay oo, at kailangan maghintay, matutong magtapat ng higit hanggang sa panahon ng pagtanggap ng iyong nilapit sa Kanya. Yan po. Purihin ko ang ating Panginoon. Tayo po ay nanguha ng kapartner para po sa ating dudurog na panalangin at yung babagi nating prayer request, pansariling prayer request. Sige po. Hanap na po tayo natin yung partner. Alam, ito tayo dun. Aslit, dalawa niya. Dalawa lang. Dalawa lang partner. Uy, naubusan na ng tao dito sa Jack kasi sila mga partner mo. Dahil dalawa din. Ayun lang. Ayun na daw, check niya. Sino ka? Mahal ganito. Wala pa. Tayo. Dito tayo sa sasampalan ng process. Pinupang naman siya yung parang doon sa monitor. Tapos chinat ko na rin si Pastor sa linggo. Kaya padala ko na rin yung mixer na siya. Kapalala ko rin. Pastor, ganyan na yan. Pwede ba may isang kasi malala na kami. Sabihin ko ang ganyan. Ewan, yung pinag-vlog ko technician siya. Saan naman doon sa YouTube. Nag-search din ako. Baka mamay, mali. May mainom na dyan. Alam niya. Kaya ako lang naman sinbos. Pag makikita ko lang yung presyo. Na dalawang libo. Isang buwan lima yun. Sabi na pero sa kami 7 to 8.
Yun, mas priorities ko yung palakas ng init. Bago na kami mag-iero, pagkakulit sa labas ng awa. Kaya lang, tuwing umagi ang daming pulga. Ang mga damo, kaya madaling Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon, napakabuti mo sa aming buhay. Ngayon nga po o Diyos na ang lahat ng aming mga ginagawa, ang lahat po ng aming lakas, buhay ay nanggaling sa iyo. Yes. Alam po namin Panginoon na kayo ang siyang nagbigay nito. Maraming salamat Panginoon dahil kayo ang Diyos na nag-iingat, nagbibigay sa amin ng lakas upang anumang pagsubok namin pong nararanasan. Tunay nga po Panginoon na kayo ang siyang nagkakalo. Maraming salamat dahil magmula po nung kami Panginoon ay isilang, andun na po Panginoon yung pag-iingat mo, yung biyaya at pagpapala mo sa buhay namin. Maraming salamat o Diyos maging sa amin pong ginagawain ito. Salamat sa pamilyang ito, sa Salabaria family, kila Pastor, kaya Flore, at sa buong pamilya na patuloy nga po Panginoon na andun yung puso nila na naglilingkod at maging sa tahanang ito na bukas sa lahat ng gawain katulad nito. Maraming salamat Panginoon. Maraming salamat dahil isa rin pong pribilehyo na kami Panginoon ay sama-sama na aaral, nagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Salamat Panginoon sa mga ginagamit mo upang ang gawain ito ay maging matagumpay. Maging sa aming mga bibig, mga dinulog na panalangin sa iyo, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na ito ay inyo na pong tutugunin sa takdang panahon. Loobin mo, O Diyos, ng lahat ng ito ay mapagtagumpayan po namin. Sa tulong mo, O Diyos, maraming salamat, Panginoon, maging sa mga kapatid po namin na may mga karamdaman sa pangalan ng Jesus. Bangin po sila, Panginoon, sa banig ng karamdaman ng sagay ng Diyos. Andun, Panginoon, na makasama po namin sila na paglilingkod sa iyo. Yes, Lord. Patuloy na anuman ang kanilang nararanasan,
Patuloy na pagalingin mo po sila magmula ulo hanggang talampakan. Maraming salamat sa kagalingan na patuloy na pinagkakaloob po sa kanila. Hindi man po namin sila nakasama, pero daabutin mo po sila upang sila man ay makaranas ng kalakasang espiritual. Hindi sa pagbibigay na Panginoon, patuloy nga po Panginoon na i-bless mo po ito at ibalik na siksik-iglig at umaapaw pa sa mga nagkaloob. Amen. Purihin ka, madakila ka, maluwalhati ka. Ito pang aming samod dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Pag-declare po ng ating pong gawain sa gabi po na to. So, announcement po para sa ating lahat. Sa Saturday po, magkakaroon po tayo ng vocal training or recital. Ayan. So, alas 8 po, punta na po tayo. Nandun na po tayo sa church. Again, sa Saturday po, vocal training, recital po with Pastor Rodel. Ayan, sa lahat po ng mga singers. Ayan. Patuloy po tayo na magpagamit sa Panginoon. So, alas 8 po ng umaga sa ating pong bari sambahan. So, agahan po natin kasi for sure si Pastor Rodel wala pang alas 8 nandun na po yun sa church po. So, yun po, alas 8 po yun hanggang 11:30 ganun po. So, and meron din po sa intercessor, yan, Jericho Walk po, 5:30 sa Villanueva. Tapos, after, sa hapon naman po ng Saturday, ayan, praise and worship po, alas 4 yung band practice, so alas 5 po yung full team. So wala na po tayong choir sa hapon kasi kung ano po yung practice natin ng morning, yan na din po yung ipapresent natin kinabukasan. So, then, sa Sunday po, ayan, second Sunday, tuloy na po ba yung sa CBF meeting? Kay Rhea. Ayan, so maghintay po tayo sa ano po, ng leader po ng CBF. Ayan po, so para mapag-usapan yung mga concern, ayan, sa mga buhay. Tapos, may iba po po. Yung hayo namin, sa mission. Sa Villa, yun o sila sa Abado. Anong oras po? Alauna kami dito. So alauna po, yan. Hayo po, alauna. Yan, sa mga mga nag-mission. So, kung wala naman na po, yan, tayo na po tayo. Close po tayo sa panalangin. Yes, sa karagdagan lang po doon sa choir na magre-recital po. Yung sinabi po sa atin ni Pastor Rodel, baka hindi nyo pa nasi-search sa YouTube. Yung pangkat? Isend ko na lang po. Sa yung Sa iyong mga yapak. Pakinggan po natin yung sa soprano, ay sa bawat parts po natin. Maganda, napakinggan na po namin yung isang araw na araw na namin. Maganda yung acapella. Yan, pag-pray din po natin si Thea sa birthday celebration niya rin po ngayon, pero bukas pa po yung kanya pong birthday. Thea, no? Come here, Thea. Come here. Come here. Nagka-countdown na siya eh. Pray po natin si Thea para sa kanya rin pong birthday bukas at ngayon po yung celebration. Yan. Po, tayo po lahat ay manalangin. Tunay nga po Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay ng aming pong apo na si Althea. Salamat sa panibagong taon na dadagdag mo sa kanyang buhay. Tuloy Lord, nadalahin po namin ang kalakasan at pagkikiisa ng pangkatawan. Patuloy niya pong maranasan. Maging karunungan, pagkaluban niyo po siya po Panginoon. Sa kanya din po malalapit na pagpasok sa eskwelahan, next week, patuloy Lord na pag-iingat. Kasabihin niya rin po upang pagpasok at patuloy niya po maranasan sa kanya pong buhay. Kaya naman po Panginoon, patuloy na nagbibig na po kami ng mga kalusugan po Panginoon sa buhay ng aming mga apo na ito na si Althea. Salamat po Panginoon.
Yes, Lord. Tunay nga po, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa tagumpay na aming pong naranasan ngayong gabi po na ito sa aming pong sama-samang pagpupuri, pagsamba, sa aming pong sama-samang pagpapanalanginan po, Panginoon. Salamat sa inyong katugunan na amin pong mararanasan po, Panginoon, sa lahat ng mga amin pong idinalangin. Maging personal man ito na amin pong mga panalangin po, Panginoon, at maging sa amin po mga prayer item na idinulog sa inyo. Lord, kami po ay nagtitiwala na hindi niyo pong bibigyan ng katugunan po, Panginoon, yung lahat ng idinalangin po namin ito po, Panginoon. Salamat. Maging sa inyong mga salita po, Panginoon, na aming pong pinagbulay-bulayan. Nawa po, Panginoon, wala po sa amin yung aming pong pag-aalala po, Panginoon. Bagkos, ikaw po ay isang patuloy na nagbibigay po ng lahat ng plano po, Panginoon, na ginagawa niyo po sa bawat isa po sa amin. Alam po namin po, Panginoon, sa kabila po ng mga nararanasan ng mga hindi magandang nangyayari sa aming pong bansang Pilipinas, lalo na po sa buong daigdig po, Panginoon. Alam po namin, hindi niyo po ito plano po, Panginoon. Alam po namin na yung lahat ng inyong pinaplano sa amin ay kami po ay bibigyan niyo ng tagumpay po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at ikaw po siyang patuloy na mag-ingat sa bawat isa din po sa amin. Mga kapatid po namin na ito na dumako sa aming pong tahanan, kaya nang ligtas po, Panginoon. Lord, dalangin po namin na patuloy po silang patnubayan sa kanila pong pag-uwi. Ang isa sila po ay makarating sa kanila pong mga tahanan ng ligtas at hindi po nila yung kanila pong mga mahal sa buhay na naroon po yung galak sa kanila pong mga puso. Salamat po, Panginoon, at na maging yung aming pong sasalusaluhan po, Panginoon. Patuloy, Lord, na pakabasbasan niyo po ito at pakalinisin, magsilbing kalakasan po ito na yung mga physical na pangatawan. Balik rin po ito ng maraming beses po, Panginoon, sa mga nagsipaghanda po dito. Salamat po, Panginoon. Nawat taglayin ng bawat isa, yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ng pag-ibig, na nanggagaling sa ating Diyos na nakatapagsama ng Santong Espiritu, ay patuloy po nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Teya! Kids party lang daw to. Ito po